Hello, hello, hello. So, ayan na nga. Para sa mga may balak kumuha ng COR or Certificate of Registration sa BIR, gawa tayo ng quick summary na baka makatulong sa inyo. Lalo sa mga bagong aplikante, bagong magiging online seller, mga virtual assistant din, and then, ano pa ba? Mga freelancer sa online. Yan. Actually, nung ginawa ko to or nilakad ko to sa BIR, so mga dalawang araw ako. Kasi a day before ako maglakad ng COR sa BIR, holiday. So the day na pagpunta ko dun, ang daming tao. Tapos number 65 ako. Dumating ako doon ng mga bandang 10 a.m. kasi may nilakad pa akong iba bago pumunta sa BIR, which is required din doon sa BIR. So, I suggest, agahan nyo, siguro mga 6 a.m., andun na kayo. Doon sa area na pinuntahan ko sa Cavite, sa Kawit, Cavite kasi, sakop ng maraming lugar yung sa Kawit, Cavite. Bukod doon sa Imus. Sa Imus, sa 13 daw sila eh. So, ito, mabilis lang na paliwanagan. So, BIR, yeah. Bureau of Internal Revenue, may online naman sila. Kasi minsan pag nag-register online, minsan nag-error yung system na. So I just walk in na lang din. Even sa forms, pwede kayong mag-print, pwede kayong gumawa na agad bago pumunta doon. Meron din naman na ready na doon yung mga form. Pwede kayo doon mag-fill up. Pwede pa kayo magtanong, di ba? Sakaling may confusions. So, ito yung sample ng COR natin. Lakayan natin. Ayan. Nasa gilid siya. Anyways, uh, Certificate of Registration. Ayan. Requires a freelancer, virtual assistant, online seller, etc. Then, kailangan nyo. Ako kasi yung ginawa ko, nag-register na ako, saka gumawa na ako ng business name ko through business name registration system. Sa BNRS. Search naman sa Google yan. Tapos, ang payment dyan is 230 all in all. Basta be careful lang. Tapos may verification naman kung may kapangalan yung business na gagawin mo o wala. Doon sa work namin, ang nire-required, full name namin yung gamitin. Pwede rin naman na gawa ka ng gusto mong pangalan. Tapos, so after mo makakuha ng DTI, print out mo na, tapos Xerox mo na. So, pumunta ako sa barangay kasi kailangan ko ng barangay clearance. Kasi kalilipat ko lang sa Cavite. Galing akong Bulacan. So, wala pa akong ID na merong eksaktong address dito. So, yung cedula, makuha mo rin yan sa munisipyo nyo. 6 pesos. Tapos barangay clearance, wala namang bayad. NBI yan. Dapat meron ka na yan. Depende ito ha, kung sa munisipyo nyo or dun sa BIR, kailangan nila ng Xerox or photocopy. Kung ako sa inyo, magpa-photocopy na kayo at least isa o dalawang kopya. Tapos yung endorsement letter yan, manggagaling yan doon sa munisipyo. Tapos bibigyan nila kayo ng ganito. Nasaan na yan? Hindi ko pala na-attach. Anyways, bibigyan kayo ng munisipyo ng employment or occupational permit. So, yan. Move on na tayo. Ganyan yung tsura ng barangay certificate. Kailangan nyo rin yan, lalo sa mga bagong lipat. Parang proof yan
para malaman doon sa BIR na yan talaga yung address ninyo na bagong lipat kayo sa lugar. Then NBI, 6 months of validity, dapat hindi expired ha. Then, 2 copies original lang, Form 1901. Ito siya, mga bebe. Then, fill up nyo lang yan sa mga may existing na TIN ID number. Ito yung sample ng F1101. Ito yung checklist nyo kapag self-employed kayo. Teka, zoom in natin. Ayan, kapag self-employed kayo, andito yung checklist na kailangan nyo. Pero depende pa rin to doon sa ROD, doon sa BIR na pupuntahan nyo ah. Sa akin kasi sa Kawit, ang hiningi, yung DTI, yung barangay clearance ko kasi bagong lipat, tapos mga Xerox. Kailangan may Xerox ka na nun. Xerox ng ID with pirma, tatlo or isang pirma, tas dalawang 1901 na original. Tas fill upan nyo yun. Right? Pag pinasa nyo yan dyan, magbaon din kayo ng mahabang pasensya dahil minsan matagal talaga yung sistema sa loob ng BIR. Then, pagpasa nyo yan, pag kumpleto na kayo sa requirements, kukuha din kayo sa loob ng BIR. May counter doon para sa documentation stamp. Yung sa amin, sa Kawit, 30 pesos ang isa. Dalawa yung kinailangan na hiningi sa akin. Then, moving on, pag okay na at maaga ka doon, usually alas 4 onwards, marirelease na nila yung COR. Iba-iba po yan ha. Yung sa akin, ganun yung nangyari. Nilakad ko siya ng 2 days. Yung first day, dahil sa sobrang daming tao at holiday before yung araw na yon. So parang naipon. So ayan, yung mga ating ginastos. Sa DTI, yun nga, 230 online, pwede. Document stamp, 30 pesos ang isa. Barangay clearance, permit, wala namang bayad sa munisipyo. Then, cedula, 6 pesos. Ledger, columnar, receipt. Bakit merong ganito? So, ito yung isang ni-record sa akin sa BIR para sa self-employed na COR. So, nagre-range siya ng 1,500 to 3,000. Depende sa inyong paggagawan ng invoice. So, mayroong mga accredited na printer. Ibig sabihin yung mga accredited ng BIR na pwede mag-print ng invoice ninyo. May list naman yan. I-google nyo lang, makikita nyo. Sila rin yung mag-fill up dito sa page 3 ng 1901 form ninyo na invoices. Yan. Part 8. Yan. Sila mag-fill up niyan. Doon sa Kawit kasi paglabas mo, meron ng accredited na printer or yung business na nagpiprint, accredited ng BIR. So sila nag-fill up niya para sa akin na may kasama ng, yun nga, ledger, columnar, receipt, nagre-range ng halos 2,000 doon sa kanila. Sa labas, nagtanong kami, abot ng 2,500. So, doon tayo syempre sa mas affordable. Saka, paglabas mo ng BIR, nandun ah. Di ba? Yan. Sila mag-fill up niyan. Credited printer. So, after nung makuha mo na yung COR, may authority to print din na papel. Eh, yung ibibigay mo doon sa accredited printer na may business. So, doon sa pinagawan ko, after 2 weeks, pa makukuha. So, either kami mag-follow up or sila tatawag sa amin. Pero ang alam ko, ano sila, meron din silang pwesto sa Bacoor. So, sa mga tiga Bacoor, pwede nyo silang tanongin kung pwede doon pick upin or doon sa Kawit pa din. So, ayan yung ibibigay ng BIR RODC nyo after. Ah.
may receipt or invoice, and COR. So, ayun, good luck sa inyo and God bless sa inyong magiging work, sa inyong magiging lakad, magbaon ng tubig, no, extra cash din, syempre, kasi baka halos maghapon kayo doon. So, I still suggest 6 a.m., andun na kayo, pila na kayo, kahit di pa bukas yung mall. Pero usually doon sa Kawit, pinapapasok nila sila kami ng mga around 6:30. Ganun. Minsan depende pag sobrang dami. Sabi nung nakausap ko sa CR, mga 4 a.m. daw may tao na. So, ayun, good luck. Sa CR nga pala, mga 9 a.m. pa sila nagbubukas doon. So, yun. Thank you and don't forget to subscribe. Bye!